Sa araw na ito ay sinimulan din po ang Senate Blue Ribbon Committee investigation dahil sa flood control project. Ha? Kasi nasa Maynila sila, no? Sa Batasan, wala ba? Kasi Dito Quezon yata, City ang Batasan. holiday dito. So walang hearing ngayon sa Batasan. Wala. Yari sila, no? Hindi sila nakasagot. Ay, nako. Pero anyway, masarap panoorin yung hearing kanina. No, son, ha? Yan po, yan pa lang, ha? Preliminary. Wala pang gano'ng aksyon. Wala pang gano'ng aksyon yan. Ano, ha? Yun nga eh. Ha? Yan. Pero mainit na. Oo nga. Kaagad, Meron ng ilan na mga kumbaga jab-jab ng konti. Pero hindi pa po yan yung pinakalundo. Kasi kanina mga ano pa lang eh. Mga ghost pa lang eh, ha? Oo. Kasi yung mga hindi nakikita. Kaya mga senador kayo na maging ghostbuster. Ba? Tagapaghanap ng multo. Ganun ba? Ayun. Ako talaga naman, oh. Lumilitaw na bukod pala sa mga substandard, ibig sabihin sa substandard, yung mga mahihinang klase, yung sira kagad. Ito yung pinakita na 80 ano pa to? 80% lupa, semento, parang gano'n. Tapos, bakal, semento, lupa, at saka 5% bakal, ang resulta equals pera. Yun. Yan ay unang ipinakita sa palatuntunan ito eh. Diba? Ipinakita ni Sen. Dante Marcoleta. Pero hindi sinabi kasi kung saan eh. Yung picture na yan, kung saan nakuha na yung picture. Hindi nga nabanggit. Parang ayaw niya kasi sabihin sa Pampanga yan eh. Ay, nasabi ko ba? Kadikit lang ng Bulacan. Hindi. Ayaw niya sabihin eh. Sabi niya sa akin kasi binulong niya, Jen, kahit anong gawin mo sa akin, hindi ko sasabihin sa Pampanga yan ha. Ayaw. Ako, Sen, naintindihan ko naman kayo. Siyempre, kako, meron ho kayong ano dyan eh. Meron kayong proteksyon sa inyong mga informante. Sa mamamahayag, ganyan din, di ba? Yung sources mo, dapat pinoprotektahan mo. Bagamat yan ang sinabi sa'yo ni Senador Marcoleta, uminit naman ang kanyang ulo kanina dyan. Napanood ko ito eh. Akala ko parang mula simulang matapos pangisi-ngisi lang siya eh. Sa mga hindi nakapanood, uminit po ang ulo ni Senador Marcoleta. Baka naman pagkamalang nakasimangot lang kasi para may itang ulo. Lagi na maganda ng itsura niya, di ba? Ayun. Pero ito, talagang uminit ang ulo. Literal na talaga. Alam mo kung bakit? Bakit daw? At paano nalaman na mainit ulo niya? Nagdala pa ng maso dyan eh. Ha? Ewan ko kung sinong mamasuhin. Bakit session ng Senado, may daladalang maso? Hindi, ano ata yung... Pakita mo, tingnan nga natin kung ano yung maso na yun. Daladala. May masong daladala eh. Ayan maso. Maso. Ayan, yun. Gay Belia. May banta pa eh. Pakinggan nga natin. Ano ba sinabi ni Senador? Sige nga, yung palitan ng yan yung QM ata eh. May-ari ng QM. Para magkaroon tayo ng context, lalo na hindi naman nanonood ng hearing eh. Dahil nasa trabaho, may ginagawa, biyahe. At sa oras na ito, baka nanonood sa social media. Ay, ba't ba uminit ang ulo? Tingnan natin. Parinigyan natin yan. Yung tagpo na yan. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. Kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Sinasabi ko. Akong natatawa. Sabi ko, maso talaga yan eh. Hindi gay Belia, maso yan eh. Ganun ba? Hawak ako martilyo. Ganyan yung nakita ko sa mga nagkakabit ng Kasi kung naipukpok ka doon, session is yun? Break.
Dalawa yun eh. Pagpugpog mo, open. Sa pagpugpog mo pangalawa, close. Ang problema ata kay, ano pangalan ni... Si Ginoong Kirante. Kirante. Parang hindi siya makapagtagalog. Oo, hirap siya mag-Tagalog eh. Bisaya pala, no? Parang Cebuano ata siya, kung di ako nagkakamali. Oho. Kaya nga, nagtanong si Senador Batorni para tanungin mabuti kasi sabi Clarify. niya, i-clarify yung ibig niya sabihin. Ang nakita kong problema kanina dyan, bagamat sabihin na natin nahirapan siyang magsalita, yung nabanggit niya na siya ay sole proprietor. Oho. Ibig sabihin, siya lang may-ari. Mag-isa. Tama, mag-isa lang sa Sol. Sa isang malaking korporasyon na mayroong bilyong project. 40 billion ang nakuha niyang kontrata. Ang paliwanag niya, i-incorporate naman niya daw ito. Kaya lang, sobrang tagal na hindi naman naaprobahan. Oho. Pero parang may mali, ano? Kaya nga, paano sabi, mula doon sa pangkaraniwan, construction company ka, kasi depende sa proyekto mo. Sabi mo, naka 1 million ka, 5 million, pangat ng pangat yan hanggang naging kasi ngayon, quadruple na siya eh. Ibig sabihin, malalaki na. Malaking proyekto. Ibig sabihin, ang kanya mga project siguro, mga 120 billion, nakakuha na nga siya. Kaya nga. Ay, yun nga yung medyo, parang may something na mapag-iisipan mong paano nga naman, di ba? Na pinalusot ng DPWH o nung sino man gumawa ng bidding, yung isang kumpanya na isa lang may-ari, isang tao. Yun ang nga. Sabi naman nung sekretary, narinig ko paliwanag, hindi ho, mayroon no kasing license, pick-up license. Oo nga. Binigyan siya ng lisensya ng pick-up. Ibig sabihin, yun ang ipakikita lang naman niya. Yun pang isa. Paano na-qualify siya, nagkaroon siya ng lisensya mula sa pick-up. Ikaw ba maniniwala na ganun kalaking korporasyon, isang tao lang ang may-ari? Kaya nga halos ayaw maniwala ng mga senador. Tapos pinaliwanag, sabi parang hindi naman siya nagmamaliit. Sabi niya kay Senador Bato, naniniwala ka ba na may 40 billion? Tingnan nyo nga. Well, hindi sa minimenos niya yung tao. Pero pinaliwanag naman ni Ginoong Kirante, ang pera niya yata, plus assets, mga 2 billion. Ang SOP pala dyan, pangkaraniwan, kung may 1 billion ka, times 15. So, kung di, magiging 15 billion. Kung mayroon kang 2 billion na assets, times 15, edi 15. So, mga 30 billion ang kanyang pwedeng pasukan hanggang 40 qualified na siya. Yun ang paliwanag. Pero mukhang magkakalaliman pa ng investigasyon niya. Ayun nga, Kasi ang pinupunto nila dito, Jen, dapat ang gagawa ng isang project na ang halaga ay bilyon-bilyon. Medyo matatag na kumpanya, di ba? Ay, tama lang. Kasi may mga karanasan. May karanasan. Tsaka talaga, kaya mong panagutan. Halimbawa, masira yan. Halimbawa, di ba yung mga back job, o simple paliwanag. Assurance yun kasi. Yes. Kaya ikaw, pipili ka ng kumpanya na sa tingin mo ay hindi ito basta-bastang. Kaya nga may mga qualifications. May mga ganyan-ganyan. Ang problema, pati yung hindi, ewan ko lang Pero siya tawag dyan, dapat na ikaw kung umawit ka ng bilyon, dapat yung single, para experience mo, ay nakaabot ka ng ganong level. At na-complete mo, pataas ng pataas yun. Kaya kasi sa Marcoleta, paano tumaas ang level mo, ni wala kang proyekto, sasabihin mo, hindi ka pagkakaproyekto. Tapos mag-isa lang. Mag-isa ka lang. Sa pangalan. Kaya imposible niya, kung technical lang pag-uusapan, imposible umabot ka ng 40 billion, naging quadruple ka, na hindi ka dumaan sa ibig sabihin wala kang eksperyensya. Kasi yun ang sinasabi niya, wala pa raw sa flood control projects. Yun nga. Yun. Pero meron naman pala. Meron pala. Ewan ko, mali lang yung pagkakapaliwanag niya. Hindi ko alam kung may isa ng depresya doon sa pagkakapaliwanag ba o sa talagang gusto magsinungaling